Samantala, hindi nagpapigil si King Charles sa pagtupad sa kanyang royal duties kahit nga patuloy ang kanyang cancer treatment. Naging abala pa rin siya sa pagbisita sa ibang mga bansa. Ngayong taon, nagbiyahe ang hari sa Poland, Italy at maging sa Canada. Isang kahayagan ng kaseryosohan at pagiging aktibo ng pakikilahok ng royal family sa political at economic landscape ng daigdig. Ano-ano pa kaya ang pinagkakaabalahan ng British royal family ngayong taon? Alamin po natin mula kay Sarah Alcantara. Sa pagbubukas ng taong 2025, naging masaya ang lahat nang makita sa kauna-unahang pagkakataon ng publiko si King Charles sa labas ng Buckingham Palace. January 27 ng taong ito ay dumalo si King Charles kasama si Queen Camilla sa 80th anniversary ng Liberation of the Auschwitz Concentration Camp o Holocaust Memorial Day sa Poland. Emosyonal ang hari matapos niyang makipag-usap at personal na marinig ang kwento ng mga Holocaust survivors. April 7 hanggang April 10 ay nanatili si King Charles sa Italy, Rome. Ang nasabing state visit ay bahagi ng post-Brexit reset ng United Kingdom sa mga kaalyado nito sa Europa. Nakipagpulong din siya kay Italian Prime Minister Giorgia Meloni at naging unang miyembro ng British monarchy na nagsalita sa harap ng Italian Parliament. Noong May 26 hanggang May 27 ay nasa Canada si King Charles para pangunahan ang pagbubukas ng 45th session ng Parliament sa Ottawa. Makasaysayan ang throne speech ni King Charles dahil huli itong nangyari noong October 1977 sa pamumuno pa ni Queen Elizabeth II ang kanyang ina. Strategic ang ginawa ng United Kingdom dahil sa tensyon sa pagitan ng Canada at Estados Unidos. Ilang beses kasing tinawag ni US President Donald Trump na 51st state ng Estados Unidos ang Canada. Pero si King Charles ay ang head of state ng Canada at ng 13 iba pang Commonwealth realms gaya ng Australia, New Zealand, ilang Caribbean states at ng United Kingdom. Kaya obserbasyon ng ilang geopolitical analysts, ang pagpunta ni King Charles sa Canada ay tahimik at hindi direktang pagpapahayag na hindi ibibigay ng United Kingdom ang Canada sa alinmang bansa. Samantala, muling nasangkot ang kapatid ng hari na si Andrew Mountbatten Windsor na kilala dati bilang si Prince Andrew sa eskandalo ng Epstein Files. Dahil sa umani koneksyon ni Andrew kay convicted sex offender Jeffrey Epstein, mas minabuti at mas pinili ni King Charles na tanggalan ang kanyang kapatid ng titulong prinsipe. Inatasan din ng Buckingham Palace si Andrew na umalis na ng royal residence at manirahan na lamang sa pribadong bahay. Kapansin-pansin ayon sa mga royal experts ang kagustuhan ni King Charles na panatilihin ang tiwala ng publiko sa monarkiya dahil pinananagot nito ang sinuman sa tingin niya ay nagkamali. Isang magandang balita naman ang nangyari sa royal family ngayong taon. Bukod sa pagiging aktibo muli ni Princess Kate sa kanyang royal duties kasama si Prince William, ay nagkaroon na rin ng pagkakataon si Prince Harry na makausap ang kanyang amang si King Charles. Kita ang mag-ama sa Clarence House kung saan sila nag-usap ng halos 1 oras. Parehong hindi nagbigay ng detalye ang Buckingham Palace at Duke of Sussex kung ano ang nangyari at kung ano ang mga pinag-usapan. Pero nagpahayag si Harry na mabuti ang kanyang ama. Walang tiyak na balita kung kailan mangyayari ang royal conciliation na inaasam ng publiko, lalo na't marami ang humahanga sa katatagan ng royal family. Gayunman ay hindi nagpapaapekto ang bawat miyembro ng pamilya sa alinmang kontrobersiya at hamon ng buhay. Gaya ni King Charles ay sumailalim din ng cancer treatment si Princess Kate. Matagal bago siya muling nasilayan ng publiko sa kanyang royal duties lalo na at nanindigan sila noon ni Prince William na ang kanilang prioridad ay ang kanilang pamilya. Kaya ito rin ang taon kung kailan nasaksihan ng mga royal experts na unti-unting hinuhubog ng royal couple ang kanilang 3 anak sa pagtupad ng mga trabaho sa palasyo. Kamakailan bumisita sina Prince William at Prince George sa isang homelessness center sa London. Isang special moment ito dahil noong 11 taong gulang si Prince William ay isinama rin siya ng kanyang ina na si Princess Diana sa nasabing lugar. Tumulong ang 2 prinsipe sa mga tauhan ng shelter sa paghahanda ng mga pagkain at mesa para sa mga homeless. Inaasahan na sa susunod na taon ay magiging abala ang royal couple na ipakita ang best of Britain para sa mga royal insider, mahalagang ilulunsad ng mga bagong proyekto ni Prince William at Princess Kate. Ito ay pagpapakita lamang ayon sa royal insiders na anuman ang mangyari sa British royal family ay nananatiling matatag ang institusyon at handa ang susunod na henerasyon ng monarkiya sa pagharap sa anumang kontrobersiyang personal at pagsubok na politikal.
Sara Alcantara, London Bureau para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.